Kailangan ko palang pasalamatan si Bruno. Hindi kami madalas magkausap pero mabuti palagi ang pakikiharap niya sa akin. Salamat ulit, Sir Christian. Nag-send ako ng maikling email kay Bruno bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagre-report kay Christian para matulungan ako sa harassment ni Guzman. Nag-reply naman ito agad ng welcome. Ang huling naisip kong gawin ng gabing iyon ay ang pagganti sa isang taong kinaiinisan ko at malaki ang pagkakasala sa pagprotekta kina Captain Castro at Zion. Si Detective Rojas. Isa lang ang naiisip kong mabilis na ganti para dito at bahala na silang humusga sa kanya. Kinuha ko ang dummy phone ko saka in-upload ang video nito kasama ang mistress na kalandian sa fast food. Isinama ko ang kapirasong footage sa fast food chain na may timestamp para sementado ang panluloko at hindi masabing edited. Nilagyan ko ng caption ng pangalan niya at katungkulan sa pulisya kasama ng kabit. Pagkatapos kong itag ang lahat ng big accounts, government official at iba pang news sites, ay sinara ko na ang phone. Inalis ko ang baterya mula sa cellphone at itinapon ito sa metal na basurahan. Kumuha ako ng mga piraso ng papel at inilagay ito sa basurahan. Binasaan ko ng alcohol ang loob pagkatapos ay ginamitan ko ito ng posporo para masunog ang mga laman ng basura sa loob. Agad kong isinara upang hindi kumalat ang usok sa loob ng unit at maging sanhi ng emergency fire alarm. Inilabas ko ang basurahang metal sa balkonahe ng kondo at doon pinasingaw ang sinunog ko. Hindi ko mahintay ang magiging balita kinabukasan. Ang gusto ko lang makita ay ang mukha ni Detective Rojas habang sumisikat siya sa social media. Nagpahinga na ako pagkatapos kong gawin ng mga kailangan kong tapusin. Kahit paano ay magaan na ang dibdib ko dahil mapaparusahan ang walang silbi at walang kwenta sa pulisya. Kinabukasan, naging laman ng balita ang pag-viral ng video na in-upload ko. Iyon agad ang bumungad sa akin pagbasa ko ng news update sa phone ko. Minumura at nililibak ng mga tao si Rojas. Nagsalita na rin ang asawa nito na nasa Middle East at nagpahayag sa post nito na makikipaghiwalay sa asawa. Kakasuhan daw niya ito ng adultery at palalayasin sa bahay na siya ang nagpapakahirap maghulog mula ng dalaga pa siya. Wala pang balita kung nasimulan na ang investigasyon sa ilang tiwaling opisyal, kabilang na si Captain Castro. Damay din ang asawa nito na tumatanggap ng suhol mula sa mga tiwaling negosyante para maprotektahan ng asawang pulis ang mga iligal na negosyo. Tumunog ang phone ko. Si Faye ang tumatawag. Exie, mamaya ay magpupulong kami kung kailan at anong oras kami susugod doon. Paano ka nakakasigurado na walang traidor sa mga kasama niyo sa pagpupulong? Tanong ko. Oo nga pala, may nakalimutan akong banggitin sa'yo dahil ngayon ko lang naalala. May 3 lalaki ang pumunta sa unit ni Freya bago siya nawala. Nakarinig din ako ng tila tunog ng mabangis na hayop. Sumama sila sa amin sa hiking sa bundok. Baka sila yung traidor. Baka makatulong nga yan, Exie. May pagkakakilanlan ka sa kanila? O baka maibigay mo ang description nila sa akin? May picture at video sila sa akin. Hindi ko malilimutan ang mga iyon. Hinanap ko sa computer files ang footage sa gubat kung saan nakuhanan ko ang 3 lalaki. Agad na ipinadala ko iyon sa chatbox namin. Teka sandali, na-receive ko na. Saglit itong nawala sa linya. Exie, kilala ko sila. Sino sila? Tanong ko. Kung noon pa lang ay pinakita ko na kay Faye iyon at nagtiwala sa kanya, sana ay nagkaroon na kami ng lead kung nasaan si Freya. Kasama namin sila lumaki sa ampunan. Sina Albert, Jerome at Cosme. Anak din sila ng mga aswang na pinatay ng kapwa aswang ang mga magulang namin dahil sa agawan sa pagiging pinuno ng angkan nila. Hindi lang politika ng mga tao ang nagkakagulo. Sa mundo rin namin ay may ganyang alitan at hidwaan kahit pa magkakadugo. Anong plano mo, Faye?
Sumama ka sa pagpupulong mamaya. Ipaparating ko sa itaas ang tungkol dito para sila ang magparusa sa kanila. Sambit ni Faye. Teka, sasama ako sa pagpupulong ng mga aswang? Parang gusto kong kabahan at matakot sa idea na iyon. Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ko ay walang gagalaw sa'yo. Isa pa, ikaw ang naging susi para malutas namin ang matagal na naming problema sa organisasyong iyon. Tiyak ang tono ni Faye. Sige, kung sa palagay mo ay kailangan ako sa pagpulong ninyo, sasama ako. May tutulong din ako para magmanman sa kanila buong maghapon. Paano? Babalik ako roon mamaya para mag-iwan ng hidden camera sa paligid sa labas. Makikita natin kung sino ang mga pumapasok at lumalabas ng compound. Dadalhin ko rin ang drone para magamit sa pag-iimbestiga sa loob. Sige, salamat Exie. Daanan mo ako mamayang 3:00 ng hapon para isabay na kita papuntang meeting place namin. Sige. Tinapos ko na ang pag-uusap namin. Inasikaso ko ang ilang hidden camera at drone para dalhin sa pagmamanman sa bahay ng Torture for Fun. Lumabas ako agad ng kondo at tinungo ang basement. Gagamitin ko uli ang sasakyan ko para mas madaling magmadman. Nadaanan ko sa basement parking ang kotse ni James. Hindi ko pansin na narito pa pala to. Excuse me. Tawag ng tinig ng lalaki mula sa likuran ko. Pamilyar sa akin. Si James pala iyon. Yes? Nilingon ko ito na parang inosente. Bakit ka nakamasid sa kotse ko? May bahid ng pagdududa sa mukha nito. Ikaw pala. Sa'yo pala ito. Ang ganda ng kulay at style. Kaya napatingin ako. Napaisip akong bumili. Masyadong formal ang kotse ko at common eh. Itinuro ko ang itim na kotse ko na nasa pangatlong parking slot mula sa kotse nito. Hindi ito sumagot at nakatingin lang sa akin. Pwedeng malaman kung saan ang dealer mo para makabili rin ako. Sa Star Motor Trade sa kanto nito. Salamat. Tumalikod na ako saka sumakay ng kotse. Pinaharurot ko na iyon palayo. Nakita ko sa side mirror na sumakay din ito sa kotse. Napansin kong iisa ang daan na tinatahak namin, kaya't dalawa lang ang ibig sabihin. Patungo siya sa kuta ng Torture for Fun o sinusundan niya ako. Nakakahalata na ba siya sa akin? Nag-iba ako ng direksyon para masubok kung sinusundan ba niya ako o patungo sa kuta nila. Lumiko ako sa secondary road at siya naman ay dumiretso sa main road. Patungo nga siya roon. Huminto ako sa gas station at nagpalipas ako ng ilang saglit bago ako nagmaniobra pabalik. Mabuti na lang at wala sa loob ng village ang bahay, kaya walang problema kung may umaaligid na estranghero. Nagpark ako di kalayuan sa malaking bahay na iyon. Mansyon na nga yata ang tawag sa ganoong kalaking bahay. Nakipark muna ako sa tapat ng isa pang malaking bahay na di kalayuan sa kanila. Itinaas ko ang hood ng kotse ko at nagpanggap na nasiraan. Kumatok ako sa gate ng nasabing bahay at pinagbuksan naman ako. Pasensya na ho, nasiraan ako sa tapat ninyo. Iintayin ko lang ho ang towing company rito. Sambit ko sa may edad na lalaking nagbukas ng gate. Sige, wala namang kaso. Hindi naman siguro aabutin ng gabi ang towing service. Mamaya pa ang uwi ng mga amo ko. Salamat ho. Pumasok na ang matanda sa loob at isinara ang gate. Pumasok naman ako sa kotse para kuhain ang drone. Inayos ko iyon saka pinalipad ito patungo sa bahay na target ko. Tinaasan ko ng kaunti ang paglipad ng drone at nag-zoom in para makita ang paligid ng bahay. Napansin ko ang dalawang CCTV na nasa labas ng gate kaya hindi ako maaaring lumapit. Siniguro kong hindi masyadong lalapit ang drone sa bahay para hindi masyadong mahalata ng mga naroon. May ilang lalaking nag-iikot sa compound ng bahay.
Binilang ko ang tauhan na naroon. Mahigit 15 ang nasa labas at hindi ako sigurado kung ilan ang nasa loob. Napadaan ng drone sa bintana sa second floor at nakita ko roon si James at may kausap na magandang babaeng nakabestidang puti. Hindi ko mailapit ang drone sa bahay dahil baka may makahalata. Mabuti na lang at puti ang kinuha kong drone. Kahit ako ay hirap makita iyon sa itaas. Ibinalik ko ang drone sa akin saka ako lumabas ng kotse. Kumatok muna ulit ako sa gate ng bahay na pinagparadahan ko para magpasalamat. Sinabi kong naayos ko na ang kotse ko. Iniayos ko ang hood ng kotse saka sumakay paalis ng lugar na iyon. Bumalik na ako sa kondo para maghintay ng oras ng pagsundo kay Faye. Hindi ko na naikabit ang mga hidden camera. Ayos na rin ang informasyon na nakalap ko gamit ang drone. Bandang hapon ay dinaanan ko si Faye sa kanto malapit sa apartment complex. "Kinakabahan ka ba?" tanong nito habang ikinakabit ang seatbelt. "Hindi naman." Medyo nagsinungaling ako ng kaunti roon dahil kinakabahan akong maging ulam ng mga aswang. "Ituro mo na lang ang daan." Malayo rin ang pinuntahan namin. Nakarating kami sa Las Piñas. May pinasukan kaming malawak na looban na napapalibutan ng mga puno at matataas na halaman. Mula sa labas ay hindi mo akalain na may nakatira o may tao roon. "Narito na tayo." Naunang bumaba si Faye, kaya bumaba na rin ako. Masikip ang aking dibdib habang naglalakad kami ni Faye patungo sa lihim na pagpupulong ng mga aswang. Mga ilang hakbang pa lang ako sa pagsunod kay Faye, ngunit nararamdaman ko na ang kaba ko. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga kasamahan niya. Mga nilalang na tanging sa mga kwento lang ng kababalaghan at kadaliman ko dati naririnig. Narating namin ang malaking lumang bahay na halos mukha ng nasa loob ng gubat. Gawa iyon sa kahoy na may 2 palapag. Pakiramdam ko ay nag-time travel ako sa panahon ng mga Kastila. May ganito pa palang lugar sa syudad. Lupa ito ng kasalukuyang namumuno sa lahat ng lahing aswang na narito sa syudad. Nagmula pa ang lupang ito sa sinaunang aswang na ninuno ni Ingkong. At ito na ang naging kuta ng mga aswang sa syudad mula noon. Ilan pa lang na ordinaryong tao ang nakakapasok dito. Mahabang paliwanag ni Faye. May mga nakatambay na isang grupo ng kalalakihan sa playground sa harap ng bahay. May mga swing doon, slide at iba pang makikita sa playground sa park. Nakamasid sila sa akin na parang gusto kong kainin ng buhay. Sigurado akong kalahi ni na Faye ang mga iyon. "Halika na sa loob para makilala mo ang elders na mga aswang." Binuksan ni Faye ang pinto sa harap ng bahay. Pumasok kami roon. Iba ang itsurang inaasahan kong tambayan ng mga aswang sa nakita kong iyon. Para lang pangkaraniwang bahay na may malawak na sala. "Doon tayo sa loob." Dumiretso kami sa isang pintuan at pagbukas niyon ay isang malawak na silid na parang conference room. May malaking mesa sa gitna at napapalibutan ng ilang upuan. May mga nakaupo na sa 6 na pwesto sa malaking table na iyon. "Ingkong, si Exie, ang tinutukoy ko sa inyo." Pakilala sa akin ni Faye sa may edad na lalaking nakaupo sa pinakapuno ng mesa. Siya siguro ang pinuno ng mga aswang. Puti na ang mahabang buhok nito, puti rin ang mga kilay, balbas at bigote. Ayoko nang isipin kung ilang taon na ito, pero mukha pa ring malakas. "Maupo kayo. Hinihintay pa natin ang ilang kasamahan mula sa Timog Katagalugan." Sagot ni Ingkong. "Ingkong, kasama ba sina Albert, Jerome at Cosme sa darating?" "Oo, Faye. Bakit?" Sagot ng isa sa mga may edad na babaeng nakaupo sa katapat ng upuan ko.
Kailangan niyong malaman ito. Iniabot ni Faye ang phone niya kay Ingkong at ipinakita ang larawan ng tatlo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ingkong. Tumayo na rin ng iba pa at nakasilip sa phone ni Faye. Ingkong, sila ang dumukot kay Freya. Si Exie ang makakapagpatunay sa inyo niyan. Tumingin silang lahat sa akin. Napalunok ako sa kaba bago ako nakasagot. Sila ho ang nakita ko sa unit ni Freya bago siya nawala. Nakita ko rin sila sa hiking. Mukhang close sila doon sa anak ng kapitan namin sa pulisya. Mahaba pong paliwanag pero konektado ang kamag-anak ng kapitan namin sa posibleng pinuno ng Torture for Fun website kung saan pinapahirapan ang mga kauri ninyo. Bumakas ang galit sa anyo ng mga aswang na nasa loob ng pagpupulong na iyon. Ang mga walang hiya! Sila pala ang nagtraidor sa atin! Gigil na sambit ni Ingkong. Saktong pumapasok ang tatlong lalaki. Nagulat pa sila nang nakita nila ako sa table kasama ang elders na mga aswang. Ikaw? Gulat na sabi ng isa. Caleb! Ashton! Malakas na tawag ni Ingkong. Pakiramdam ko ay may kasama pang angel na tunog ng isang hayop ang pagsigaw na ginawa nito. May dalawang malalaking tao ang pumasok sa loob ng conference room. Ingkong. Ang taas ng mga ito ay parang nasa 7 talampakan at ang mga kaha ng katawan ay katulad sa paborito kong American wrestler. Ikulong ang mga iyan at parurusahan sa paglabag ng ating batas. Sila ang traidor sa grupo ng mga aswang. Masusunod. Sabay na tugon ng dalawa. Nagtangkang tumakas ang tatlo pero naharang ni Caleb at Ashton ang mga ito. Nahawakan sa batok ang dalawa at ang isa naman ay binitbit na parang sako ng bigas. Kahit naglabas pa ng matatalim na kuko ang tatlo para saktan ng dalawang dambuhala ay wala silang nagawa. Nailabas sila ng conference room. Maaari na siguro tayong magsimula sa pagpupulong natin. Sambit ulit ni Ingkong na parang walang nangyari. Inilabas ko ang phone saka ipinadala kay Vanessa ang kuha ng drone sa kuta ng Torture for Fun website. Iyan ang kuha ng drone kanina bago ako pumunta rito. Ipinakita ni Faye kay Ingkong ang video footage. Halos 20 tao. Maaari pang may iba na wala na riyan. May babae sa bintana. Siya ba si Andy? Ha? Sabay na sambit namin ni Faye. Babae si Andy. Iyon ang tinatawag na lalaking nariyan sa bintana doon sa babae. Itinuro nito si James. Malakas ang pandinig ni Ingkong na kahit insekto mula sa malayo ay kaya niyang marinig. Paliwanag ni Faye na manghako sa kakayahan ng mga aswang. Ipatawag ang mga maaari ninyong isama sa paglusob sa kanila. Isama ninyo sina Caleb at Ashton sa paglusob sa kanila. Baka nariyan sa kanila ang ilan pang napapabalitang nawawalang mga kalahi natin. Sambit ng isa pang elder na mukhang mas matanda pa kay Ingkong. Umalis kayo mamayang gabi. Ibigay natin sa mga yan ng lupit ng pag-iiganti. Rosa, tawagin mo na ang mga nais sumama sa paglusob sa kuta ng mga kumakalaban sa lahi ng mga aswang. Tumingin sa akin si Ingkong. Ikaw, kalaban ka ba ng mga aswang? Oo. Naku, hindi ho. Mariing tanggi ko. Ingkong, kakampi natin siya. Mahal niya si Freya. Singit ni Faye. Nagbibiro lang ako. Sige na, maganda na kayo. Taboy nito sa amin. Susunod kami sa inyo. Haharapin lang namin ang pagpataw ng parusa sa tatlong iyon. Lumabas kami ni Faye para magpahangin. Napansin ko pa rin ang tingin sa akin ng mga aswang na nakatambay doon. Huwag mo na lang silang pansinin.
Hindi ka nila sasaktan hanggat wala kang ginagawang masama sa mga kalahi namin. Pampalubag loob na sambit ni Faye. Susubukan kong kumalma. Tipid akong ngumiti. Paano nga pala sila pupunta roon? Yung iba ay baka may dalang van. Magsabay na lang tayo ng 3 pa. May space pa naman sa backseat. Tumangi ako sa sabi niya. Sige. Sana lang ay hindi ako kabahan sa pagmamaneho habang may mga aswang na nakaupo sa likod ko. Nakarinig ako ng malalakas na hiyaw mula sa likod bahay. Iyon ba yung traidor sa lahi natin? Sambit ng isang lalaking kalbong nasa swing. Oo, silang 3. Halata naman sa pagmumukha nila. Sagot ng lalaking nasa slide. Nagpadaustos ito pababa. Hindi na lang ako umimik. Nagpaparusa din naman ako ng walang kwentang nilalang. Bandang 9:00 na ng gabi nang makumpleto ang lahat. May ilang van ang dumating at ang ilan ay tiningala ko pa dahil lumilipad sila gamit ang malalaking pakpak na parang sa mga paniki. Napangangako sa nakita ko. Ilang ulit pa akong pumikit-pikit para lang masigurong hindi ako namamalikmata. Kinalabit ako ni Faye. Lilipad sila hanggang doon? Hindi, may van sa likod. Sasakay sila. Halika na. Sinutsutan nito yung dalawang magkausap kanina sa swing. Sumakay na kayo sa amin. Walang salita na sumakay ang mga ito sa likod ng kotse. Hindi na lang ako nagreklamo at baka gawin pa akong pulutan. Sumakay na rin ako sa driver's seat at si Faye sa passenger seat habang patungo kami sa kuta ng mga operator ng Torture for Fun website.